message of Pastor Hill's preach in a short and quick manner. My name is Sister Roxanne, and we have here our beloved Sister Kesha. Say hi! Ayan. So, ito ang katanungan para sa iyo. First question. Sa panahon ngayon na halos lahat ng bagay ay online, paano natin masisiguro na ang paggamit natin ng technology ay nakatutulong sa spiritual growth ng iba? So, siguro ang number one answer dyan na inawa ko sa pastor kanina, ang time management ko. Of course, kung ilang oras tayo nakababad sa cellphone, dapat i-make sure natin na mas higit pa yung oras na nakababad tayo sa Biblia. Sa ganung paraan, lumalago yung spiritual natin. Nagagamit natin ng tama yung teknolohiya. Hindi lang yan kasi pwede rin natin gamitin yung technology sa pag-share ng Bible verse, pag-spread ng gospel ni Lord sa mga loved ones natin through our social media platforms. Amen. So, napakagandang sagot to kasi ngayong panahon ngayon, we have all the resources. So, i-grab na natin yung mga kapatid na opportunity para i-share or i-spread yung magandang balita ng Panginoon. Amen. So, question number 2. Naniniwala ka ba na gift ni Lord ang technology? Paano mo siya nararamdaman na ginagamit ito para ma-bless ka or ma-bless ka ng iba? Sa tingin ko po, ang technology ay regalo ni God para sa atin. Kasi napapalali nito yung buhay natin, especially ako bilang part ng media. Nawi-witness ko kung paano ka-importante yung technology. Especially nagla-live tayo, meron tayong mga TV. Sinishare natin doon yung mga verses, mga lyrics ng song na napapahagi natin sa mga kapatid natin kung may gawain tayo. In that way, nagpapagaan yung gawain at nakakapag-share din para sa mga kapatid natin sa mga salita ng Amen. So, totoo yun na ang technology is designed to make our lives easier. So, huwag natin aabusuhin yun. Instead, gawin natin yun na may kabananan. Diba? Sabi nga sa keywords natin, in whatever we do, let's do it for the glory of God. Amen? So, last question, Ate Kesha. Kung titignan ang history ng mga pinost, share, or mga nag-click natin, masasabi ba natin na nag-glorify si God doon? Paano natin mariredeem ang platforms natin para kay Lord moving forward? So, kung personally, kung sa amin, sabihin ko hindi na i-please ni Lord. Kung makikita naman yung FB ako, puro mga memes, ganit mga walang kwenta. Pero kung sa gawain ng Panginoon, since meron tayong mga page na sinishare natin lagi sa, like parang meron tayong weekly refresh sa page natin. May mga verse, araw-araw na sinishare natin sa mga kapatid natin. So, ganun paraan, tingin ko, nakakatulong siya. Amen. So, totoo yun na hindi man natin mariredeem, but we can change what is in the present. So, dahil nakatagot tayo sa Panginoon, let us, change our life and ask God na siya mismo yung magbigay sa atin ng karunungan. Kung paano natin magagamit yung Facebook account, yung mga account natin sa internet, na mag-glorify si Lord at hindi lang para sa sarili natin makasiyahan. Amen? So, last, Ate Kesha, any advice to our viewers sa mga kapatid natin? Gusto ko lang iwan yung verse sa 1 Corinthians 10, verse 31. Sabi doon na, ano man yung ginagawa natin, make sure natin na laging naayon sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ganon din po yung advice ko lalo na sa mga kabataan, especially sila yung mas exposed sa social media. Dapat talaga importante yung think before yung click, think before yung post. Ayan, lagi natin sa isip yun. Especially magkaroon tayo ng time management na kung gaano marami yung oras na nagugugol natin sa technology, sa devices natin, dapat mas tigitan natin yung oras na nagugugol natin sa gawain. Amen. So, ayun nga, dahil bilang Kristiyano, hindi na tayo nabubuhay yung sarili natin. We deny ourselves so that God can fill us with His Holy Spirit. Amen? So, maraming salamat, Sister Kesha, and see you again to our next Sunday. Amen.